الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى فقد فاز المتقون. Ang lahat ng papuri ay para sa Allah. Siya ay ating pinupuri, hinihinga ng tulong at kapatawaran, at nagpapakupok tayo sa Kanya laban sa kasamaan ng ating mga sarili at ng ating mga nagawa. Sino man ang patnubayan ng Allah ay walang makakapagligaw sa Kanya, at sino man ang Kanyang iligaw ay walang makakapagpatnubay sa Kanya. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban lamang sa Allah. Siya ay nag-iisa at walang katambal. Siya ang may hawak ng buhay at ng kamatayan, at siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ako rin ay sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang alipin at sugo na kanyang ipinadala bilang habag sa sanlibutan. Nawa ang kapayapaan at ang pagpapala ng Allah ay maigawad sa Kanya at sa Kanyang pamilya, mga kasamahan, at sa lahat ng sumusunod sa kanila sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan ko kayo at ang aking sarili ng pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil katotohanan nagtagumpay ang mga may pagkatakot sa Kanya. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, Insyaallah ta'ala sa pinagpalang araw na ito ng Jumu'ah ay tatalakayin natin ang tungkol sa mga karapatan ng kaibigan. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa Islam ay hindi ipinagbabawal na magkaroon ka ng matalik na kaibigan. Bagamat mahal ng mga Muslim ang bawat isa, subalit maaaring mangyari na ang isang Muslim ay magkaroon siya ng matalik na kaibigan. Isa sa mga patunay nito ay ang mismong namagitan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kay Abu Bakar As-Siddiq. Mahal nila ang mga sahaba, mahal nila ang bawat isa, subalit alam naman natin na mayroong espesyal na pagkakaibigan ang namagitan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kay Abu Bakar As-Siddiq. At ang pagkakaibigan ito ang pinakahuwaran at pinakadakilang pagkakaibigan sa pagitan ng dalawang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na naitala sa kasaysayan ng sangkatauhan. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ang pinakamainam na nilalang, pinakadakila sa mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. At si Abu Bakar As-Siddiq naman ay siya ang pinakamainam na tao pagkatapos ng mga propeta. At siya rin ay kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mismong ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagsabi sa kanyang banal na Quran na si Abu Bakar As-Siddiq ay kasama
ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meron silang espesyal na pagsasamahan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, "Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Anong ibig sabihin? At nang sinabi niya, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam li sahibihi, sa kanyang kasama. Ang tinutukoy dito ng Allah subhanahu wa ta'ala na kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay si Abu Bakar As-Siddiq. At mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagpapatutuo na siya ay kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaibigan matalik ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nang sinabi niya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang kasama, la tahzan innallaha ma'ana, huwag kang malungkot dahil katotohanan ang Allah ay kasama nating dalawa. Ibig sabihin, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at si Abu Bakar As-Siddiq ay mismong pinatunayan ng Allah subhanahu wa ta'ala na kasama nila ang Allah. Ang Allah mismo ang nagsabi na kasama nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kapag ikaw ay nagkaroon ng kaibigan at ang pagkakaibigan ninyo ay walang ibang pinagbabasehan kundi ay ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay dahilan yan upang masilungin kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang dilim sa araw na walang ibang dilim maliban lamang sa dilim ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, nang binanggit niya ang 7 uri ng tao na masisilungin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom sa kanyang lilim na walang ibang lilim maliban na lamang sa lilim ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nabanggit doon ang rajulani tahabba fillahi ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi. Dalawang lalaki. Bagamat binanggit dito ay dalawang lalaki, pero ang tinutukoy dito dalawang tao, babae man o lalaki. Dalawang lalaki o dalawang babae. Tahabba fillah, silang dalawa ay nagmahalan alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi dahil sa negosyo, hindi dahil sa politika, hindi dahil sa kung ano-ano pa mang bagay, sa kanilang nasyonalidad, sa kanilang katayuan sa buhay, hindi walang ibang dahilan kundi ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sila ay nagmahalan, ijtama'a alayhi, sila ay nagsasama alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala, wa tafarraqa alayhi, at sila ay naghihiwalay alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, ang totoong dapat maging basihan ng tunay na pagkakaibigan ay ang Allah subhanahu wa ta'ala at hindi ano pa man. Hindi mo pwedeng sabihin, best friend ko yan kasi kapartner ko sa negosyo. Best friend ko yan kasi kaklase ko yan o kabats ko yan, ganito ganyan. Kung ano-ano sinasabi mong dahilan. Ang tamang dahilan ng totoong pagkakaibigan ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang tunay na kaibigan, ang matalik na kaibigan, hindi lahat nabibigyan yan. At hindi rin yan hinahanap. Ibig sabihin, huwag kang magsabi sa sarili mo na kailangan makahanap ako ng tunay na kaibigan. Kusang dumarating yan. Mayroong nangyayari sa iyong buhay na doon binibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala yung matalik mong kaibigan kumpara sa iba. At maaaring hindi ka magkaroon ng ganyan. Walang problema dahil hindi naman obligadong magkaroon ka ng matalik na kaibigan. Sapat ng mahal mo ang lahat ng kamusliman ng pantay-pantay. Subalit kung nagkaroon ka ng matalik na kaibigan, dapat malaman mo talaga kung totoo ba siyang matalik na kaibigan base sa Quran at Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam,
Kapag ikaw ay nagkaroon ng matalik na kaibigan, dapat mong malaman na kailangan mong tingnan siya kung siya ba ay mayroong takot sa Allah subhanahu wa ta'ala o kaya ay suwain siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tanging magiging totoong kaibigan mo lang na matalik ay yung kaibigang sinang-ayunan ng Quran at Sunnah. At inutusan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung tayo ay makikipagkaibigan, kung mayroon tayong ituturing na matalik na kaibigan, kailangan natin itong piliin. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Anong ibig sabihin? Ang tao ay sumusunod sa relihiyon o sa pamamaraan ng kanyang minamahal na kaibigan. Kaya mag-ingat ang bawat isa sa inyo sa pagpili ng kanyang mga kasama o ng kanyang gagawing kaibigan. Isa yun, base sa hadith na ito, may natutunan tayo na dapat pala ay pipiliin natin yung ating itinuturing na kaibigan. Bakit? Dahil ang matalik mong kaibigan, makaka-impluwensya yan sa iyo ng higit sa kanino man. Masusunod mo yung kanyang pamamaraan. Kaya nga, kung mapapansin natin sa ating paligid, kung sino yung magkakagrupo, kung sino yung palaging magkakasama, mayroon silang common na mga katangian na mayroon sa bawat isa sa kanila. At pare-pareho ang kanilang pag-uugali, pare-pareho ang kanilang pamamaraan, pare-pareho ang kanilang kinahuhumalingan at ang kanilang mga ginagawa. Bakit? Dahil nai-impluwensyahan nila ang bawat isa. At hanggang sa dumating ang punto na pare-pareho na talaga ang kanilang gawain. Kaya kung ikaw ay mabuting Muslim at wal'iyadu billah, nagkaroon ka ng itinuturing na matalik na kaibigan, subalit yun ay naliligaw, dapat iwasan mo na yun. Huwag mo siyang ituring na matalik na kaibigan, o kung hindi, ay baka masira ang iyong mabuting pamamaraan sa buhay. Imbis na mabuting Muslim ka ay napapasama patuloy o napunta sa kasamaan. Ang mangyayari kapag nagpabaya ka sa ganyang usapin, sa Day of Judgment ay magsisisi ka. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, "Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadtu ma'a ar-rasuli sabila. Ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila." Anong ibig sabihin? At ang araw na ang mga zalim, ang mga mamagawa ng kasamaan ay kakagatin nila ang kanilang mga kamay at sasabihin nila, sana ay kumuha ako ng daan patungo sa sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sana hindi ko kinuha si fulan bilang aking kaibigan. Ito yung mas pinili nilang piliin, yung mabuting kaibigan, yung masamang kaibigan nila kaysa sundin yung kautusan o yung turo ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kapag nagkaroon ka ng matalik na kaibigan, alhamdulillah, isa kang Muslim, at nagkaroon ka ng matalik na kaibigan na Muslim. Tulad ng sinabi ko, hindi lahat nagkakaroon ng ganyan. Tandaan mo na mayroong mga karapatan ang iyong kaibigan na dapat mong binibigay sa kanya upang maturing o upang ikaw nga ay maituring na mabuti at totoong kaibigan para sa kanya base sa Quran at Sunnah. Ang una, kailangan matapat ka sa iyong kaibigan. Hindi mo siya niloloko. Hindi ka rin nagsisinungaling sa kanya. Puro katapatan ang sinasabi mo sa iyong kaibigan. Sabi ng
Sabi ng isang alim na si Abu Iyas rahimahullahu ta'ala, idha stahaba ar-rajulani fataqaddama ahaduhuma sahibahu faqad asaa as-suhbah. Anong ibig sabihin? Kapag ang dalawang magkaibigan ay magkasama at ang isa ay nauuna kaysa sa isa, ang ibig sabihin nito, bahala nang mauna siya sa kanyang kaibigan sa pag-asenso, sa pagkamit ng kabutihan. Hindi niya sinasabay yung kanyang kaibigan. Anong ibig sabihin niyan? Siya ay nakagawa ng hindi maganda sa kanilang pagkakaibigan. Ang tamang kaibigan, ang totoong kaibigan ay gusto mo sabay kayo sa paghakbang patungo sa unahan. Gumagawa ka ng paraan para sabay kayo. Hindi mo siya iniiwanan sa abot ng iyong makakaya. Ang ikalawang karapatan ng iyong kaibigan ay ang pagpapahalaga sa kanya sa kanyang pagkawala. Anong ibig sabihin nito? Kapag hindi mo kasama yung kaibigan mo, ay matapat ka pa rin sa kanya at nagmamalasakit ka pa rin sa kanya. Hindi tulad ng ginagawa ng iba na kapag kaharap mo yung kaibigan mo, ay talagang napakamabuti mo. Pero pag wala yung kaibigan mo, ikaw pa ang naunang nagbubulgar ng kanyang mga depekto, ikaw pa yung naunang nagbubulgar ng kanyang mga sikreto, ng kanyang mga personal na kalagayan, at sinisiraan mo yung kaibigan mo na yun. Hindi yan karapatan ng iyong kaibigan. At pag wala ka at kapag yan ay nasa iyo, hindi ka totoong kaibigan ng kaibigan mo. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, man radda an irdi akhihi radallahu an wajhihi nar yawm al-qiyamah. Sino mang nagtatanggol sa karangalan ng kanyang kapatid, itataboy siya ng Allah mula sa apoy ng impyerno sa araw ng paghuhukom. Kaya kung ikaw ay mayroong kaibigan, kapag mayroong kang kaibigan, alam mo ang kabutihan niya at alam mo rin yung kanyang mga kasamaan at yung kanyang depekto, yung kanyang mga sikreto. Parang mag-asawa, alam nila ang sikreto ng bawat isa. Ngayon, kung hindi mo siya kasama, inaalagaan mo yung mga sikretong yun. Ayaw mong masira yung kanyang karangalan. Ikatlo ay ang pagbibigay ng payo sa kanya kapag siya ay naliligaw, at pagtulong sa kanya kapag siya ay nahihirapan, at kung siya ay magkamali sa iyo, ay handa kang magpatawad sa kanya. Yan ang katangian ng totoong kaibigan. Katulad ng sinabi ni Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, syartus suhbati iqalatul uthrati wa musahamatul ishrati wal muwasatu fil usrati. Anong ibig sabihin? Ang kondisyon ng pagkakaibigan, sabi ni Ali bin Abi Talib, ay ang pagpapatawad sa pagkakamali. Natural na magkamali, pero papatawarin mo. Ang pagpapatawad sa hindi pagkakaunawaan at ang pagtulong sa oras ng kahirapan. Yan ay karapatan ng iyong kaibigan. At ang pagtanggap sa mga dahilan ay isa sa mga katangian ng mga mananampalataya. Anong ibig sabihin? Kapag nagbigay ng dahilan ang iyong kaibigan, nagpaliwanag siya bakit ganito ganyan ang nangyari, tanggapin mo yung kanyang dahilan na ibinibigay. Dahil ang totoong kaibigan, mas hinahanap niya ang katwiran, ang pagpapaliwanag, kaysa sa paghahanap niya ng kamalian. Anong ibig sabihin? Pag mayroong nangyaring hindi maganda, hindi mo nagustuhan, ang unang-unang nasa utak mo, kailangan malaman ko ang dahilan. Yung excuses niya, kailangan excuses niya kaagad ang hinahanap mo. At hindi yung kanyang kamalian. Dahil kung puro kamalian ang hinahanap mo sa kaibigan mo, hindi ka tunay na kaibigan. At
siguradong sa tagal ng inyong pagsasama, meron talagang mangyayari dyan na hindi maganda, hindi ninyo nagugustuhan. Pero ang tunay na kaibigan, ang unang-unang hinahanap niya yung katwiran, yung excuses para maging malinaw bakit ganun ang nangyari. Hindi yung pareho kayo naghahanapan ng kasiraan, unang depekto. At tandaan natin, yung nabanggit ay pinagpapayuhan mo siya kapag siya ay nagkakamali. Ang tunay na kaibigan, hindi mo matatanggap na ang kaibigan mo ay naliligaw. Kaya pinagpapayuhan mo siya. Hindi mo matatanggap na siya ay nang-aapi, kaya pinipigilan mo siyang mang-api. Ganyan ang kaibigan. Subalit, kung kayo ay nagkakaisa sa isang masamang gawain at ang kinakatwiran ninyo ay magkakaibigan kami, walang iwanan sa ganitong gawain at ganito ganyan, hindi ganyan ang tunay na pagkakaibigan. At sa Day of Judgment, yung sinasabi ninyong pagkakaibigan ay mapapalitan niya ng pag-aaway-away. Nagrupo-grupo kayo dito sa lupa at sinasabi ninyo na kayo ay magkakaibigang matalik. Kaya nung nagkaisa kayong magsagawa ng bisyo, nagkaisa kayong magsagawa ng kasamaan, ganito ganyan, puro paglabag sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang katwiran ninyo magkakaibigan kami, walang iwanan. Wallahi sa Day of Judgment, yung sinasabi ninyong pagkakaibigan ay mapapalitan niya ng paglalaban-laban. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nawa ay gabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at nawa ay dagdagan niya pa tayo ng kaalaman upang nang sa ganoon, pati sa aspeto ng pakikipagkaibigan at pagkakaroon ng matalik na kaibigan ay maibabase pa rin natin sa Quran at Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimati min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Nasta'inu fi umuri dunya wad din wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ang pang-apat na karapatan ng iyong kaibigan ay tinutulungan mo siyang maging malakas. Lalo na kung mayroong mga pagsubok na dumarating sa kanya. At kailangan ipakita mo sa kanya ang iyong pagmamahal. Sinabi ni Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, "Idal mar'u la yar'aka illa takallufan fada'hu wa la tughfir alayhi at-ta'assufa." Anong ibig sabihin? Kung ang tao na kaibigan mo ay hindi ka pinapahalagahan kundi sa pakiusap lamang, anong ibig sabihin? Tutulungan ka lang yan kapag nakiusap ka. Wala siyang initiative, magkaibigan kayo, nakikita ka na niyang nahihirapan, bago kanya tulungan dahil dapat makiusap ka muna sa kanya. Ang tunay na kaibigan, kapag nahalata mo may problema yung kaibigan mo, huwag mo nang hintayin hingin ka ng tulong kung makiusap siya sa iyo. Tulungan mo na kahit di siya nagsasabi, basta't nahalata mo mayroon siyang problema. Kaya nga, tulad nung sinabi ni Imam Shafi'i, kung ang tao ay hindi ka pinapahalagahan kundi sa pakiusap lamang, iwanan mo na siya at huwag mag-aksaya ng panahon sa pagpapakita ng pagsisisi. Dahil sa bandang huli ay magsisisi ka. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sabi pa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-Muslimu akhul Muslim, la yadlimuhu wa la yuslimuhu." Ang Muslim ay kapatid ng Muslim. Hindi siya magtatangi sa kanya. La yadlimuhu. Anong ibig sabihin nun? Hindi niya ito gagawa ng masama. Wala yuslimuhu. At di niya ito pababayaan sa sitwasyon na mahirap. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang panglima ay
magpakita ka sa kanya ng kabaitan, ini-entertain mo siya kapag kayo ay nagkikita. At ang pagpapahalaga at pag-alala sa kanya kapag siya ay wala. Kung hindi mo kasama yung kaibigan mo, naiisip mo siya, kailangan gusto mong malaman kumusta na kaya yung kaibigan ko. Pero pag wala yung kaibigan, wala kang pakialam, maaaring hindi mo siya tunay na kaibigan sa iyong puso. Ibig sabihin, hindi siya tunay na kaibigan sa iyong puso. Ika-anim ay ipagdua mo ang iyong kaibigan. Karapatan ng iyong kaibigan na ipagdua mo siya at tulungan mo siyang gumawa ng mabubuti. At gawin mo ang sarili mo na masasandalan niya sa oras na nangangailangan siya ng masasandalan. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, da'watul mar'i al-muslimi li akhihi bidhahril ghaibi mustajabatun 'inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al-malaku al-muwakkal bihi amin wa laka bimitlin. Anong ibig sabihin? Ang dasal ng isang Muslim para sa kanyang kapatid, yung dua, ay sa likod ng kanyang likod, ibig sabihin ay yung hindi alam nung kaibigan mo na ipinagdudua mo siya. Sa ulunan ng taong nagdudua ay mayroong isang anghel na naka-assign. Ipinagdudua mo yung kaibigan mo na Muslim o kahit kapatid mo na Muslim. Mayroong anghel sa ulunan mo na itinalaga ang Allah subhanahu wa ta'ala. At sa bawat dua na ipinagdudua mo na kabutihan para sa iyong kapatid, ay sasabihin ng anghel na yon, amin. Tanggapin mo ang Allah at ganoon din para sa iyo. Ibig sabihin, ganoon din para sa iyo na nagdudua. Kaya kapag ipinagdua mo yung iyong kapatid na sana ay pagaanin ang kanyang pamumuhay, biyayaan siya ng maraming biyaya, ang sasabihin ng anghel ngayon, amin at sa iyo rin. Ibig sabihin yung dua mo, hinihiling din ng anghel na yun na ibigay din sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isa pa sa karapatan ng iyong kapatid, lalo na sa oras na kayo ay nagtatalo ng iyong kaibigan, ay panatilihin mo na ikaw ay makatarungan sa kanya. Kahit nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan, ay maging makatarungan ka pa rin sa kanya. Huwag mong ipamuka ang mga lumang pagkakamali niya. Ibig sabihin, meron kayong alitan noon, naayos na noon, ngayon naman meron na namang bagong alitan, pati yung alitan noon na ayos na noon, ibinabalik pa. Yan ay hindi tamang asal ng isang kaibigan sa kanyang kaibigan. Ang mga marangal na kaluluwa ay pinapahalagahan ang kabutihan at pinapatawad ang mga pagkakamali. Ang totoong magkakaibigan, nagpo-focus sila doon sa mga mabubuti sa kanilang samahan. At hindi sila masyadong nagpo-focus doon sa mga atraso nila sa bawat isa at yung samaan nila ng loob sa bawat isa. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa 'alan minha wa idha khasama fajara. Anong ibig sabihin? May apat na katangian kung sino man ang nagtataglay ng mga ito at siya ay isang ganap na mapagkunwari munafik. Isa na rito ay kung siya ay magtatalo, siya ay malupit at walang pakundangan. Paano mo magagawa yan sa iyong kaibigan? Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang panghuli na karapatan ng iyong kaibigan ay ang pagiging matapat mo sa kanya at may malasakit kahit siya ay
yumao na. Anong ibig sabihin? Best friend mo siya dito sa mundo. Subalit, nauna siyang kinuha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong gagawin mo sa iyong kaibigan? Andun ka pa rin. Ipinagdudua mo pa rin ang iyong kaibigan. Na kahit hindi na kayo magkasama dito sa mundo, na noong magkasama pa kayo sa mundo, ay nagsishare kayo sa bawat isa ng kabutihan. Pinoproteksyonan ninyo ang bawat isa. Ngayon, kung ang isa sa inyo ay yumao na, yung naiwan dito sa mundo ay ganun pa rin ang gagawin niya sa kanyang kapatid na yumao. Humihingi pa rin siya ng protection sa Allah subhanahu wa ta'ala para doon sa kanyang kaibigan na nakalibing na. Kahit patay na yung kanyang kaibigan ay nahahatidan pa rin insyaallah ta'ala ng kabutihan sa pamamagitan ng dua ng kanyang kaibigan. At papasok pa rin ito sa nabanggit na hadith. Kahit patay na ang iyong kaibigan, ipinagdudua mo yung kaibigan mo na huwag siyang parusahan sa ligigan, na patawarin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pasok pa rin yan sa hadith na yung anghel sa may ulunan mo ay nagsasabi ng amin at ikaw rin. Kaya ganun kahalaga ang pagdudua para sa iyong kapatid na Muslim, iyong kaibigan na Muslim. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ganyan ang pagkakaibigan sa Islam. Ang pagkakaibigan sa Islam ay hindi tunay na pagkakaibigan kung hindi ito ibinabase sa Quran at Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal mu'minun, sallu ala nabiyyikumul karim, fa inna Allah amarna bidhalik wa bada'a bi nafsihi faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana innaka antal ghafurur rahim. اللهم اغفر لنا ولوالدينا الموحدين اللهم اغفر لنا ولوالدينا الموحدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.